O Diyos, Panginoon, banal at makapangyarihan ka sa lahat, hindi kami karapat-dapat na luwalhatiin ka. Sapagkat ang puso ay mandaraya, at ang isip namin ay makitid, at ang katawan namin ay maraming kapintasan. Subalit, isang mabuting bagay na magpuri sa Diyos. Kung walang kasalanan, hindi ganito ang kalagayan namin. Subalit, salamat sa Panginoong Jesucristo na namatay para sa aming mga kasalanan, upang ang puwang ay matugunan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Luwalhatiin mo, Panginoon, ang iyong salita sa aming kalagitnaan sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Basahin natin sa unang Korinto, ang kabanata ay 2, ang talata ay 14. Unang Korinto 2:14. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Maupo tayo, mga kapatid. Bilang mangangaral ay aking naisin na siyang ring dapat nais ng bawat mangangaral, na kagaya ng nais ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, na wala akong maririnig sa iglesia na inyong niluluwalhati, pinag-aalayan ng buhay, sinasamba, kinikilala, maliban kay Kristo. At ang kadakilaan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kagaya ni Apostol Pablo, gusto ko rin na hindi mga pag-aaway-away at pagkakabahabahagi at pagyayabangan sa isa't isa ang dapat marinig sa iglesia ng Panginoon. Sapagkat dapat tayong magkaisa na mapakumbaba, na magtulungan sa isang mabiyayang paghirang sa atin ng Diyos, at sa pagkakapare-parehas ng pagtawag sa atin ng Diyos ay isang ebanghelyo. Ganon din naman, mga kapatid, bilang pastor, ay nais ko pa rin na ito'y dapat nais din ng lahat ng pastor, na kaisa ni Apostol Pablo, na ang pangangaral ay hindi dapat ayon sa mga mapumulaklak na salita, mga salitang mapangakit, mga salitang mapandaya, upang ang iglesia ay hindi tumayo sa karunungan ng tao. Hindi ang iglesia tumayo sa filosofiya ng tao, ng mga bagay na kahit ang mga taong walang Diyos at walang pananampalataya ay makakaya rin nila sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa at pagsisikap. Iba ang iglesia ng Panginoon, sapagkat ito ay kinabibilangan ng mga taong ipinanganak na muli at mga makasalanan. Subalit nakatagpo ng kapatawaran ng kasalanan kay Kristo. At mga bumagsak, subalit patuloy na itinatayo ng awa ng Diyos at nagpapatuloy sa biyayang kanilang natagpuan. Yan ang iglesia. At walang makakapagpatindig sa tao sa ganyang kalagayan sa harapan ng Diyos, sa gitna ng masamang daigdig na ito, maliban sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang mga ngaral ay hindi dapat mangaral mula sa pag-iisip ng tao, hindi sa pamamagitan ng sarili kong lakas at kumpiyansa sa sarili. Dahil sa totoo lamang, kagaya ni Apostol Pablo, ang aking pangangaral sa inyo ay nagpapakita pa nga ng aking maraming kahinaan, ng aking lubos na pagkatakot, at kawalan ng pagtitiwala sa sarili,
Sapagkat wala akong ibang sinasabi sa inyo, maliban ang pag-asa natin pare-parehas bilang tao, si Kristo lang. Na sa pamamagitan ng pagtitiwala sa banal na Espiritu, kikilos ang Diyos sa inyong mga buhay. Yan ang kapangyarihan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung kaya't ang ipinangangaral natin dito ay ang karunungan ng Diyos. Klase ng karunungan na hindi maunawaan ng sanlibutan. Sapagkat sinabi ng Biblia sa konteksto ng ating binasa na hindi ito nakita ng mata, ni hindi ito narinig ng tenga ng tao, ni hindi pa ito pumasok sa puso ng tao. Subalit inihanda ng Diyos sa lahat, para sa kaluwalhatian ng lahat ng kanyang tinawag kay Kristo. Sapagkat ang karunungan ng Diyos na kanyang ipinakita sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay ay mukhang katangahan sa sanlibutan ito. Iisipin ng taong mapagmataas, kung ang Diyos ay makapangyarihan, maraming paraan para iligtas ang tao at hindi na kailangan ng isang walang kakwenta-kwentang pag-aalay ng buhay. Na walang halagang pagpapakasakit, kung ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang magligtas ng tao na hindi kailangan na magtulo ng dugo. At sasabihin ng tao, kung ang Diyos ay marunong sa lahat, makakaisip siya ng maraming kaparaanan. Subalit sino ang tao para tanungin ang mga kaparaanan ng Diyos? Kaya nga pagka ipinangangaral natin sa sanlibutan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, ang tao ay nagtatanong sa kanyang sarili, totoo ba na tanging sa pananampalataya lang kay Kristo maliligtas ako at mapapatawad ang aking mga kasalanan? Wala na akong gagawin? Paano ko yan mapagtitiwalaan kung wala akong gagawin? Anong partisipasyon ko? Anong mapanghahawakan ko? Anong kumpiyansa na kapag ako'y sumampalataya, ako'y tunay na ligtas? Hindi ka titingin doon sa pananampalataya mo. Sapagkat walang pananampalatayang may saysay kung walang Kristong namatay para sa atin. Hindi ko pinanghahawakan ang aking pagtawag sa Diyos. Hindi ko rin pinanghahawakan na minsan sa buhay ko nagsisi ako o whatsoever na aking ginawa. Subalit ito ang aking pinanghahawakan na may Kristong namatay para sa akin. Na may Kristong nagdala ng aking mga kasalanan sa krus. Na may Kristong nagsabing lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan. Sapat nang ako'y lumapit sa Kanya upang ako'y magkaroon ng kagaanan. At ang tawag sa aking paglapit kay Kristo ay pananampalataya. Hindi sa kung ano ang aking ginawa na pwede mong sabihin katwiran sa harapan ng Diyos, kung hindi anong ginawa ni Kristo para sa akin. At sasabihin ng sanlibutan, walang saysay ang mga bagay na yan. Anong silbi ng relihiyon kung hindi namin mapapakinabangan sa daigdig na to? Walang practicality ang Ebanghelyo. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na ang kamangmangan ng Diyos ay higit sa karunungan ng tao. At ang kahinaan ng Diyos ay higit sa kalakasan ng tao. Nasa kahinaan ni Kristo nandun ang kalakasan natin. Nang si Kristo ay nagmukhang makasalanan, samantalang hindi siya gumawa ng kasalanan, nandun ang aking kabanalan. Sa pagsunod ni Kristo, nandun ang aking pagsunod.
Ulit-ulitin sa inyo ng banal na Espiritu sa inyong isip ang Ebanghelyo na siya na hindi nagkasala ay nagmukhang makasalanan upang tayong mga makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi yan tatanggapin ng sanlibutan. Pero sa atin na mga nakatagpo kay Kristo, alam natin ang ibig sabihin na si Kristo ang karunungan ng Diyos. Sa mga nakakilala kay Kristo, alam natin kung anong ibig sabihin na si Jesucristo ang aking katwiran. Alam ko ang ibig sabihin na si Jesucristo ang aking kabanalan. At si Kristo ang aking katubusan. Kung kaya't nung ako'y naging kay Kristo, maraming bagay ang nagbago sa buhay ko. Sapagat ako'y kanyang totoong tinubos. Sinira niya ang aking katwiran. Siya na ang katwiran ko ngayon. Nagkaroon ako ng puot sa kasalanan. Sapagkat si Kristo na ang aking kabanalan. At si Kristo na rin ang aking karunungan. Maraming bagay sa daigdig na ito na hindi ko maunawa ang lubos. Kung ano ang kinabukasan, kung ano ang aking kapalaran. Pero isang sigurado ko, kay Kristo ang aking tadhana. Sapagat ang lahat ng bagay ay sa Kanya at para sa Kanya at sa pamamagitan niya. Hindi yan mauunawaan ng sanlibutan. Sapagkat ito ay sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu na uunawaan. Sapagkat ang banal na Espiritu lamang ang nakakaunawa ng mga bagay tungkol sa Diyos. Talatang 11, basahin natin. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya? Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Matutunawa nga ngayon tayo ngayong umaga, mga kapatid. Malinawan ang ating mga kaisipan patungkol sa kadakilaan ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung gaano ang paglago ng Kristiyano ay gawa ng Diyos, kung paanong ang kapanganakang muli ay isang realidad. Kung paanong ang pag-iebanghelyo, ang pangangaral ng kaligtasan sa sanlibutan ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa lahat ng bagay, magtiwala tayo sa Diyos. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay ang patungkol sa kawalan ng kakayanan ng tao na tumanggap ng mga bagay tungkol sa Diyos. Yan ang sinasabi ng text. Ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Dalawa lang ang titignan natin sa talata. At pagkatapos titignan natin ang implikasyon nito. Una, sino ang tinutukoy ng mga taong nasa laman? At pangalawa, paanong tinatanggihan ng taong nasa laman ang mga bagay na tungkol sa Diyos? Sa King James Version, makikita mo, the natural man. Kaya, natural na tao. Una, kilalanin natin kung paano itinuro sa banal na kasulatan, sino itong mga tao na to na ayon sa laman, na hindi tumatanggap ng mga bagay tungkol sa Diyos. Para sagutin natin ng simple at tiyak, makikita mo yung kasunod. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. Ang taong nasa laman ay pinakita sa banal na kasulatan ng mga taong hindi tumatanggap sa mga bagay na tungkol sa Diyos sapagkat ang mga bagay na tungkol sa Diyos ay kamangmangan sa Kanya. Kung pupunta ka sa unang Korinto 1, talatang 18, partikular patungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo, anong sinasabi? Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na napapahamak.
Ang taong ang tingin sa mga bagay tungkol sa Diyos na kamangmangan ay taong napapahamak. Taong hindi ligtas. Taong malayo sa Diyos. Makikita mo na kung ang pagtuturo ng mga banal na bagay ay sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos, anong masasabi mo sa taong nasa laman? Ang taong nasa laman ay walang Espiritu ng Diyos. Pumunta ka sa sulat ni Pablo sa Roma 8. Roma 8:9. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dalawang klase lang ng tao meron sa sanlibutan ito. Yung pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, at yung taong hindi pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, na sinasabing nasa laman. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Sino ang taong nasa laman? Ang natural na tao. Taong walang Espiritu ni Kristo. Tao sa sanlibutan. Tao ng daigdig. Na ang kanilang kapurihan sa buhay na ito ay puro kayamanan, kalakasan at kanilang sariling karunungan. Hindi ba't sinabi ng Diyos na ang tao ay hindi dapat magmapuri sa kanyang kayamanan? Hindi ba't sinabi ng Diyos na hindi mo dapat ipagmalaki ang kalakasan mo? Na hindi mo dapat ipagmalaki ang iyong karunungan. Lahat yan sa isang iglap ay nawawala. Alam yan ng tao sa daigdig, pero kamangmangan sa kanya na magtiwala sa Diyos. Ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pag-ibig ay sa sanlibutan at sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ang pita ng mata, ang pita ng laman at kataasan ng isip. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang sino mang nagmamahal sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Etong mga tao na nasa laman, mga tao sa sanlibutan, na mas pipiliin pang hanapin ang mga bagay na hinahanap ng mga hintil, kung paano iinom, paano kakain, paano mabubuhay, kaysa hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At dahil sa mga wala silang Espiritu ng Diyos, anong klaseng Espiritu ang kumikilos sa kanila? Eh, di ba't sinabi ni Santiago na hindi pwedeng mabuhay ang tao na walang Espiritu? Ngayon, kung hindi Espiritu ng Diyos ang pumapatnubay sa kanila, anong Espiritu ang pumapatnubay sa kanila? Makikita mo sa Efeso 2 na itong nilakaran ng mga dating Kristiyano, na mga Kristiyano, nilakaran dati ng mga Kristiyano, na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga panahong yaon, tayo rin naman ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Nakita mo ba ang kalagayan ng tao? Anak ng pagsuway, anak ng kagalitan. Pag pumunta ka sa talatang 1, patay sa kasalanan. Sapagkat ang buhay ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Yan ang taong nasa laman, na tinutukoy dito na hindi tumatanggap ng mga bagay tungkol sa Diyos. Sapagkat imbis na alamin nila kung ano ang kalooban ng Diyos, lalakad sila kung anong takbo ng isip nila. Lalakad sila kung anong takbo ng tawag ng kanilang katawan.
Kaya anong tawag? Mga anak ng pagsuway. Ang mga anak ng Diyos, alam natin na kapag tayo ay nagkaroon ng problema sa daigdig na to, hindi tayo nag-iisa. Meron tayong Ama na tinatakbuhan. May banal na espiritong umaaliw sa atin. Pero ang taong patay sa kasalanan, ang taong walang espiritu ng Diyos, hindi niya alam yung mga bagay na yan. At hindi totoo sa kanya yan. Tatakbo siya sa mga bisyo. Doon niya ibubuhos ang lahat ng kalungkutan niya. Doon niya papalitan ang kanilang mga kalungkutan na mga temporaring mga kasiyahan. Naisip niya na ang kasiyahan na yan ay may katapusan. At pagkatapos lilipas ang lahat ng kanyang kasiyahan, ganun at ganun pa rin ang buhay niya. Nananatiling malayo sa Diyos. Nananatiling nasusunod siya sa kanyang kalooban. Malayo sa Panginoon at sa katuwiran ng Diyos. Yan ang tinutukoy rito na natural na tao. Ngayon, pangalawa, paanong ang taong nasa laman ay hindi tumatanggap ng Espiritu ng Diyos? Paano? Binasa natin kanina sa talatang 11 na merong natural na limitasyon ang tao sa pagtanggap ng mga bagay tungkol sa Diyos. Hindi ba't sinabi sa atin, ayon kay Propeta Isaias, na ang kaisipan ng Diyos ay hindi kagaya ng kaisipan natin? Na ang daan ng Diyos ay hindi kagaya ng daan nating mga tao? Natural na may mga bagay tungkol sa Diyos na hindi natin lubos na maunawaan, sapagkat tayo ay may limitasyon bilang tao. Subalit hindi ganon ang orihinal na kalagayan ng tao. Kaya pagka tinignan mo sa banal na kasulatan, na nilalang ng Diyos ang tao para sa kanyang kaluwalhatian. At pagka inunawa mo na ginawa ng Diyos ang tao para sa kanyang kaluwalhatian, hindi lamang niya ginawa ang tao para maging instrumento ng kanyang kapurihan. Kung hindi ito mismo ay ang tao na may natatanging lugar puwang sa harapan ng Diyos na maging tagapagsamba ng Diyos. Hindi lamang tayo tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya upang sa ganoon sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod ay maluwalhati ang Diyos. Hindi lamang. Sapagkat nais ng Diyos na ang tao sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Maraming mga lumalapit kay Kristo na ang puso ay malayo sa Diyos. Sa una, hindi ganon. Bawat pakikinig ng unang tao ng salita ng Diyos ay kaluwalhatian. Bawat ititingin ng tao sa Diyos ay kaluwalhatian. Ang hangin na kanyang sinisinghot ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ay baga tumitingin siya sa langit, kanyang nalalaman, o kay dakila ng Diyos na gumawa sa akin. Yan ay kitang sarili niya. Hindi lamang siya lingkod ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung hindi mananamba ng Diyos, ipinahahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. At ano ang buhay na walang hanggan? Hindi ba't ang makilala ang tunay na Diyos? Juan 17:3. Nang mga panahon na hindi pa pumasok ang kamatayan sa sanlibutan, yan ang kalagayan ng tao, ang makilala ang Diyos. Subalit ano rin ang sinasabi ng banal na kasulatan? Pumasok ang kamatayan sapagkat pumasok ang kasalanan. At naghari ito sa sanlibutan. Dahil diyan,
Nung una, ang tao ay ginawa ng Diyos na may perpektong pangunawa. Perpektong pangunawa na kanyang maunawaan kung ano ang Diyos at ano ang kanyang tungkulin sa Diyos bilang tao. Nasundin ang Diyos, matakot sa Diyos, rumespeto sa Diyos, gumawa ng matuwid, maging mahabagin at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Naunawaan ng tao na yan ang kanyang layunin. At dahil dyan, siya ay may pagdidesisyon na gawin ang mga bagay na yan. At sumusunod ang kanyang mga pagnanasa. Nung walang kasalanan sa sanlibutan, ginugusto ng tao kung ano ang naunawaan niya sa perpektong pag-unawa ng kagustuhan ng Diyos. Subalit pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Anong napansin mo sa panunukso ng ahas sa unang tao? Imbes na ginamit niya yung kanyang pangunawa para manatili sa instruction ng Diyos, pinangunahan siya ng kanyang pagnanasa. Imbes na ang pangangatwiran sa isang tuwid na pangangatwiran ang nangunguna sa kanya, pinangunahan siya ng kanyang nakita. Pinangunahan siya ng kanyang pakiramdam. Nakita ng babae. Masarap kainin. Maganda tignan. Tatalino ko rito na magiging kagaya ng Diyos. Imbis na pinangungunahan ang tao ng pangunawa, ng matinong pag-iisip, pinangunahan siya ng tawag ng katawan. At nahulog ang tao sa kasalanan. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Kaya ano naging kalagayan ng tao nang pumasok ang kasalanan? Baliktad na. Ang nagpapatakbo na ng kanyang buhay, pagnanasa niya. At kung ano ang gusto niya, yun ang kanyang pinagdidesisyonang gawin. Ngayon, saan niya ginagamit ang utak niya? Para i-justify niya sa harapan ng Diyos at sa kanyang konsyensya na wala siyang ginawang mali. Hindi ba totoo, nag-iisip lang tayo pagtapos na ang kasalanan? O hindi naman kaya, pagka alam mo na yung gagawin mo, hindi kalooban ng Diyos at nagtatalo sa isip mo, gina-justify mo na tama yun. Pero totoo, pinangungunahan ka ng iyong isip, ng iyong katawan at kataasan ng kayabangan. Yan ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos na makasalanan. Samantalang pinapalibutan tayo ng kaluwalhatian ng Diyos, kahit saan ka tumingin, hindi mo pwedeng itanggi na ikaw tao mamamatay, isang araw haharap ka sa Diyos. Pero anong sinasabi ng katawan mo? Hanggat masarap, tama yan. Hanggat hindi ka nagkakaproblema, huwag kang lalapit sa Diyos. Nasa pabor ka pa rin ng Diyos kasi wala ka pang problema. Hangal. Hindi mo ba naisip na si Satanas ay nagbibigay rin ng mga pagpapala sa tao? Pero anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Wala kang ibang sasambahin, Diyos lang. Sapagkat yun ang matuwid. Yun ang tama. Ihuli mo yung mga pagnanasa mo. Ihuli mo yung gusto mo. Tamang desisyon na unahin ang katwiran ng Diyos. Pero hindi para sa taong patay sa kasalanan. Kung kaya't ang kasalanan ang naghiwalay sa tao sa Diyos. Kagaya ng lagi nating ipinangangaral, lagi kong nababanggit sa pangangaral, walang sumisira sa bakal kung hindi sarili niyang kalawang. Walang sumisira sa tao kundi sarili niyang pagnanasa.
Sinabi rin niya ni Apostol Pedro, the corruption that is in the world through lust. Ngayon, paano sinabi sa banal na kasulatan ang kalagayan ng taong nasa ilalim ng kasalanan? Pumunta ngayon tayo sa Roma 3. At pumunta ka sa talatang 9. Ano nga? Tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila? Hindi, sa anumang paraan, sapagat ating kapwa ay sinasakdal muna ang mga Hudyo at ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Sinasabi rito, hindi porket ang mga Hudyo may kautusan, lamang na sila sa mga walang kautusan. Kung hindi isinasakdal ng kautusan ng mga Hudyo, ganon din naman ang mga walang kautusan sapagkat may konsyensya ang tao. Mayroon akong tinanong nung isang araw, si Adan ba Hudyo? Sumagot siya, oo. Sabi ko, hindi, wala pa si Abraham noon. Paano naging Hudyo si Adan? At nakita mo ba kay Adan, wala tayong lahing pinag-uusapan, lahat ng lahi nagkasala kay Adan. Kung kaya't sinasabi rito, lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Anong epekto nun? Talatang 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Pangalawa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Walang umuunawa, walang humahanap sa Diyos. Bagamat alam ng tao na may mga bagay na tanging Diyos lang ang magbibigay. Halimbawa, ang tao naghahanap ng kapayapaan. Ang tao naghahanap ng pag-ibig. Ang tao naghahanap ng katahimikan ng buhay. At dahil sa siya ay isang nilalang na nag-iisip, alam niya na tanging Diyos lang ang magbibigay nun. Pero huwag mong iisipin na porkit ang tao naghahanap ng mga bagay na tanging Diyos lang ang nagbibigay, hinahanap niya talaga ang Diyos. Naghahanap ka ng mabuting buhay pero hindi mo hinahanap ang Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano, pag maayos na naman ang buhay, bumabalik sa kasalanan. Pagka walang-wala ka na, tatakbo ka sa Diyos. Akala mo hinahanap mo ang Diyos? Hindi. Hinahanap mo lang yung mga bagay na wala ka. Kasi sinasabi ng banal na kasulatan, walang nakakaunawa. Hindi nauunawa ng tao ang kanyang tunay na pangangailangan sapagkat akala niya ang kailangan niya lang mabuhay sa araw na ito. Kaya ang tao ay may natural na limitasyon sa paglapit sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkasamang nawala ng kasaysayan. Kita mo yung walang kasaysayan. Ang sabihin ng walang kasaysayan, walang kwenta. Bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo, mag-ingat kayo sa pag-iimbot sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kayamanang meron siya. Sa isang talata sinabi niya, anong mapapala ng tao kung mapa sa kanyang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Sinabi ng Diyos sa taong hangal, ngayong gabi mamamatay ka na. Sino magmamana ng lahat ng kayamanan mo? Naubos ang panahon ng tao na pagkakamal ng kayamanan sa sanlibutan na hindi niya pinagyaman ng kanyang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kaya nawala ng kasaysayan. Walang kwenta. Kung gaano kababaw ang buhay natin, ganon din kababaw ang ating mga kaligayahan. At sa maliit na mga suliranin, akala natin pumapasok na tayo sa pintuan ng impyerno. Yan ang kalagayan ng tao.
limitado sa harapan ng Diyos. Kaya't sinabi, ang lahat ay nagkasala at hindi makaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit pwede mong sabihin, hindi baga pwedeng isipin ng tao yan, ang kanyang kalagayan at pagkatapos, ayusin niya ang sarili niya sa harapan ng Diyos. Yun pa ang pangalawa niyang problema. Sapagkat ang resulta ng kanyang pagkakasala ay hindi self-evaluation para bumalik sa Diyos, kung hindi lalong pagrebelde sa harapan ng Diyos. Sa paghaba ng panahon at kasaysayan ng tao, habang ang tao palayo ng palayo sa Diyos, hindi na siya babalik. Sa 11 kabanata ng Genesis, nakita mo kagad 11 chapters pa lang mula Genesis 1. To be exact, 8 chapters pa lang mula Genesis 3 na nagkasala ang tao. Naisip niya na kagad na pag nagtayo siya ng malaking tore, maaabot niya ng Diyos. Ano pa kaya ngayon na nakakarating na ang tao sa buwan? Ang pagkakasala ay hindi mas basta pagkakabagsak sa harapan ng Diyos, kung hindi pagiging isang rebelde sa harapan ng Diyos. Kaya ito ay nagdulot ng isang natural na pagkakaalit. Nabasa natin kanina, di ba? Anak ng pagkapuot. Ang anak ng pagsuway ay kinapupuotan ng Diyos. Napupuot ang Diyos sa taong masama araw-araw. Awit 7:11. Kaya nga, kung babasahin mo sa Roma 8, 7 hanggang 8, ito ang sinasabi ng banal na Espiritu, ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit, pakikipag-alit laban sa Diyos. Ha? Paano siya babalik sa Diyos? Lahat ng ginagawa niya kontra sa Diyos. Magtayo siya ng relihiyon niya kontra sa Diyos. Sumamba siya sa rebulto, lalo na kontra sa Diyos. Ipakita niya sa Diyos na kaya niyang gumawa ng mabuti. At hindi siya mananampalataya kay Kristo, kontra sa Diyos. Paano magkakasundo ang tao sa Diyos? Sa pamagitan ng kanyang sarili. Lahat ng gagawin ng tao kayabangan sa harapan ng Diyos. Ayaw na nga magbulat-lat ng Biblia mga Kristiyano ngayon eh. Alam mo yung mga hangal na Kristiyano? Sabihin ako, ayaw namin ng malalim na doktrina. Gusto namin si Jesus lang. Tanungin kita, bakit pumunta si Kristo sa sanlibutan? Sagutin mo yan. Para magpatuloy ka sa kasamaan mo? Ha? Para pag napapangaralan kayo sa simbahan, magre-rebelde kayo sa Diyos? Yan ang dahilan bakit namatay si Kristo? At pagkatapos, pag hindi binigay ng Diyos sa iyo yung gusto mo, magre-rebelde ka sa Diyos? Ngayon sabihin mo sa akin, huwag tayo mag-aral ng doktrina. Mag-aral lang tayo, Kristo lang, Jesus lang, pag-ibig lang Diyos. Sa tanungin kita, bakit kailangang ibigin ng Diyos ang tao para ang tao hindi maparusahan sa impyerno? Sagutin niyo ako. Kasi ito yung pinag-uusapan natin. Ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Ginagalit mo ang Diyos sa paggawa mo ng kasalanan. Kahit anong post nyo ng mga verse sa Facebook, nagagalit ang Diyos sa inyo kung nilalabag nyo ang salita niya. Ha? Huwag nung niloloko sarili nyo. Ang kaisipan ng laman ay nakikipag-alit laban sa Diyos. Ha? Kung hindi kayo padadapain ng Diyos, hindi kayo babalik sa Panginoon.
mahabagin ng Diyos. Pero dapat mong maunawaan, hindi kiniliti ng mga Romano si Kristo sa krus. Napupuno ang mga simbahan ng mga tarantadong Kristiyano. Yan ba ang kinamatayan ni Kristo? Para maglalagay ka ng rosaryo rito, pero ang buhay mo, nagre-rebelde ka sa Diyos. Yan ba pinag-alayan ni Kristo ng buhay? Lagi niyong tinatanong, kapag ka nabuhay kaya si Jose Rizal at bumalik kaya siya sa Pilipinas, ano kaya sasabihin ni Jose Rizal sa mga kabataan ngayon? Sasabihin kaya niya pa rin na ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan? Di ba ang gandang kaisipan yan? O sige, wag na si Jose Rizal ang pag-usapan natin, si Kristo kaya. Bumalik siya kaya ngayon at pumasok siya sa mga simbahan ng mga plastic na Kristiyano, mga pakitang tao, na mga sumasamba sa rebulto, mga nagdadasal kay Maria. Mga hangal. Ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Sunod. Sapagkat hindi nagpapasaklaw. Kita mo yun? Yan ang pinakaayaw natin. Ayaw natin na ang Diyos may kontrol sa buhay natin. Gusto mo mahal ka ng Diyos, pero ayaw mong susunod ka sa Kanya. Hindi ba sinabi, bakit nakikipag-alit sa Diyos? Kasi hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Yan ang ayaw nyo, kontrol ng Diyos. Diba? Sabihin mo, nasa Diyos ka? Bakit? Kasi nga hindi maaari. Hindi pwede. Kaya sa sarili mong lakas, sa sarili mong pangunawa, sa sarili mong pag-intindi, hiwalay kay Kristo, na ipinangangaral kong sa inyo ngayong umaga dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Hiwalay kay Kristo. Walang Espiritu ng Diyos, hindi tayo maaaring magpasaklaw sa kautusan ng Diyos. Rebelde tayo dyan. Rebelde ako dyan. Ayaw ko nyan. Nauunawaan niyo mga kapatid? Ganyan ang kalagayan ng tao. Kaya nga patay sa kasalanan, hindi ba? Ang may sakit, napapagaling ng doktor, pero ang patay, hindi mabubuhay ng doktor yun. Ang tao, hindi lang siya may sakit sa harapan ng Diyos, patay siya sa kasalanan. Patay. Na imbis na magpasakop sa katwiran ng Diyos, nagtatayo ng sariling katwiran. Bakit? Kasi ignorante sa katwiran ng Diyos. Paano pupunta ka sa simbahan? Ang hinahanap mo po, mga makalupang bagay. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa blessing sa iba. Ang hinahanap mo pa rin kung saan ka makakalamon. Hindi mo naisip na ang Diyos mabiyaya, kaya kanyang gamitin. Kung makikinig ka sa kanyang salita. Of the Holy One of Israel, He is it. It is He that giveth thee power to get wealth. I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Ang mga miyembro sa Bible Baptist Church, hindi kayo ginamitan ng material. Yun ang sinasabi kanina. Hindi kayo ginagamitan ng mga preaching na masarap sa tenga. Unawain ninyo na ang taong makalaman, gamitan mo na yan ng grocery lahat-lahat, makalaman pa rin yan.
Na ang taong walang Espiritu ng Diyos, bigyan mo na ng bigas lahat-lahat yan. Gawin mo na lahat ng mabuti para dyan. Walang Espiritu ng Diyos, hindi yan magpapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Bagamat ginagawa nating tumulong sa kapwa natin, bakit? Hindi para akitin sila. Kung hindi, binago na kasi tayo ni Kristo. Naawa tayo sa mga kapwa natin, lalo na sa mga kapatiran natin. Pero ayaw nating titibay sila sa ganyang mga bagay. May Espiritu ka ng Diyos, gagabayan ka ng Diyos, tutuwid ka ng Diyos. Kaya basahin mo doon sa Roma 10:3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, o hindi pagkaalam ng katwiran ng Diyos, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi dumadalo ng pananambahan, mas naniwala pa sa pangangawal ng pare, hindi yan nakita, may bulto laki-laki sa likod. At sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Alam mo kung bakit matigas ang ulo ng tao? Dalawa lang yan. Una, hindi ignorante ka sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, gusto mong itayo yung sarili mong katwiran. O paano ang tao paano niya mareremedyohan ang sarili niya? Nang si Esteban, isa sa mga diakono, iniharap sa Sanhedrin at nangaral siya. Nirebuke niya ang mga tao. Kayong mga matitigas ang liig at mga hindi tuli ang puso, lagi niyong tinatanggihan ang banal na Espiritu. Alam mo? Bakit? Matigas ang liig. Gawa 7:51. Hindi tuli ang puso. Makasalanan ng puso. Na kahit si Moises mismo nakakita sa lumang tipan, darating ang panahon, tutuliin ng Diyos ang puso nyo upang inyong mahalin ang Diyos ng buong isip, buong lakas at buong puso. Yan ang doktrina ng kawalang kakayanan ng tao. Ngayon, anong saysay ng doktrina na ito sa iglesia? Bakit ipinangaral natin sa atin ito ngayong umaga? Una, para maunawaan natin na ang kaligtasan ay maluwalhating paggawa ng Diyos. Sa panahong ito na ang kaligtasan ay nauuwi na lamang sa kaluwalhatian ng pagdedesisyon ng tao. Sasabihin, buti na lang sumampalataya ako. Buti na lang naniwala ako. Hindi ganun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay maluwalhating pagliligtas ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Juan 6:55, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Iisipin mo, kanina pa natin pinag-uusapan sa Sunday School, walang matatapos na usapin kung walang magpapakababa. At hindi ibinigay ng Diyos sa atin ang kaluwalhatian na tayo ang magpakababa. Sa kaligtasan, si Kristo pa rin ang nagpakumbaba para tayo maligtas. Sapagkat kung nagpakumbaba ka, sasabihin mo, nagpakumbaba na lang ako para matapos na lahat to.
Hindi ba yabang mo pa rin yun? Totoo, ayaw mo naman magsisi. Gusto mo lang matapos yung issue. Kaya sinabi mo, ako na nga lang nagbigay. Ngayon, sasabihin mo ba yan sa Diyos o tao? Bakit bumaba na ako Ano pang gusto mo sa akin? Kung hindi sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi ka nakalapit kung hindi ka biniyayaan ng Diyos. At anong ibig sabihin nun? Pumunta ka doon sa talatang 44. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Tamo, paano lumalapit ang tao kay Kristo? Tinuturuan ng Ama. At yan ang sinasabi ni Apostol Pablo kanina, na misteryosong karunungan. At sinabi ng Panginoon sa mga apostoles, kayo ba aalis na rin kayo? At ang sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, saan kami pupunta? Saan kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. At kami naniniwala na ikaw ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sabi ng Panginoon, di ba pinili ko kayo? Bakit sila lumapit kay Kristo? Sapagkat pinili sila ni Kristo. Bagamat may napili doon na itinalaga sa kapahamakan, purihin ng Diyos, kay Kristo, hindi ka tinalaga sa kapahamakan. Nang tinanong ng Panginoong Jesucristo ang mga apostoles niya, para sa inyo, sino ako? Unay tinanong niya ang mga apostoles, para sa mga taga-sanlibutan, sino daw ako? At ang sabi ng mga iba, sabi nila, ikaw daw si Juan Bautista. Ang sabi nila, si Jeremias ka. At ang sabi ng iba, ikaw daw ay propeta na muling nabuhay mula sa mga patay. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo, sino naman ako para sa inyo? At sumagot si Simon Pedro, ikaw ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Anong sinabi ng Panginoon kay Pedro? Very good, Peter. Nag-aral kang mabuti. Very good, Peter. Naintindihan mo yan. Magaling ka. Hindi yun ang sinabi ng Diyos. Kung hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro ito, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ipinaunawa sa iyo yan ng laman at dugo. Kung hindi pinaalam sa iyo yan ng Ama mo sa langit, ang Ama ko sa langit. Kaya't ang sino mang tinuturuan ng Ama ay lumalapit kay Kristo. Hindi sila lumalapit kay Kristo sapagkat hindi nila naiintindihan. At walang sino mang lalapit kay Kristo na kanyang tinatanggihan. Lalapit ka ba kay Kristo? May mga tao na marunong lang mga tuwiran sa Diyos na sasabihin, kaya hindi ako lumalapit sa Panginoon kasi hindi niya ako inilalapit Tatanungin kita, hinahangad mo ba sa iyong puso ang buhay na binibigay ni Kristo? Nang sinasabi ni Kristo, tumalikod ka sa kasalanan, hinahangad mo ba yan? O gustong-gusto mong magtampisaw sa kasalanan?
Na pag tinanggap mo si Kristo, lalakad ka na sa pananampalataya kay Kristo. Kung paano mo siya tinanggap, ganun ka na mamumuhay. Gusto mo ba yun? Hindi po. Huwag kang magreklamo na hindi ka nilapit ng Panginoon sapagkat hindi ka talaga lalapit. Subalit walang lumalapit kay Kristo sa pananampalataya na tinatanggihan ni Kristo. Pangalawa, mauunawaan natin na ang paglago ng Kristiyano gawa ng Diyos. Pilipos 1:6, mabasa natin, na yung sinimula ng Diyos na mabuti, tatapusin niya hanggang wakas. Sa unang Korinto 3:7 nakasulat, ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Ang larawan ng sanga na nakadikit sa puno, nagpapakita na ang sanga ay nabubuhay hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, kung hindi sa buhay ng puno na dumadaloy sa kanya. Idagdag mo pa ang paglilinis at pag-iingat ng magsasaka. Basahin mo ngayon sa Hebreo 13:20 hanggang 21. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus, ay pasakdalin nawa niya kayo. Ang Diyos ang magpapasakdal sa inyo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Kaya nga itinutuwid tayo sa iglesia. Kaya tayo dinodoktrinahan sa iglesia. Kaya pagka mali ang paniniwala natin, tinutuwid yan. Pinangangatwiranan yan ayon sa banal na kasulatan ng mga kalooban ng Diyos. Upang ang tao ng Diyos maging sakdal. At sino ang nagpapasakdal sa Kristiyano? Ang Diyos. Nabasa niyo ba? Na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya. Hindi ka lamang pinasasakdal ng Diyos para gawin mo yung kalooban ng Diyos. Ginagawa yan ng Diyos para pag tinignan ka niya, ang nakikita niya, yung gusto niyang makita sa iyo. Mainam ba mga kapatid? Sinong gumagawa ng mga bagay na yan? Ang Diyos. Mapasa Kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kung kaya't natututo tayong magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Naiintindihan mo na hiwalay sa banal na Espiritu, maraming mga katotohanan ng Diyos na nalalagpasan natin. Minsan kapag tayo nag-devotion, nasa laman. Hindi mo tuloy natututunan ang katuwiran ng Diyos. Minsan pag nagdadasal ka, obligasyon. Minsan pag pupunta ka sa simbahan, hindi mo ipinasiyasat ang puso mo at isip mo sa Panginoon, kaya imbis na makakita ka ng comfort, nahuli mo puro rebuke. At kahit pa rebuke yan ay comfort para sa sugat. Ang rebuke sa kasalanan ay parang alcohol sa sugat. Masakit pero nakagagaling. At mamaya-maya malamig na yan. Pero hindi ka natutong magtiwala sa Diyos. Nakalimutan mo. Dumidepende ka lang sa banal na Espiritu.
Kaya ang dami mga spiritual na bagay na hindi mo maunawaan. Anong sinabi ng Kawikaan 3:5-6? Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Tapos na ba yun doon? Hindi pa. At huwag kang manangan sa sarili mong pangunawa. Tandaan mo, dapat inuunawa natin ang kalooban ng Diyos. Madaling sabihing magtiwala sa Diyos, nagtitiwala ako sa Diyos. Pero kung nananangan ka sa sarili mong pangunawa, paano mo sasabihin na nagtitiwala ka sa Diyos? Hindi ba meron yan sa eskwelahan, sa team building, na nakahilera yung mga estudyante dyan, at merong isang nakatayo sa ibabaw, merong nakatayo sa mataas, at hihiga siya. Hindi ko alam ang tawag doon. Hindi ko alam ang tawag doon sa activity na yon. Pero I think you get the picture. Maaaring sabihin mo sa kaibigan mo, alam mo, nagtitiwala talaga ako sa iyo. Pero nung nalagay ka sa kagipitan, nalaman mo, hindi ka talaga naniniwala sa kanya. Bakit? Bakit hindi ka dapat magtiwala sa sarili mong puso? At dapat magtiwala ka sa Diyos ng buong puso, sapagkat ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. Diba? Jeremias 17:9. Pero pag tinignan mo yan sa Kawikaan 28:26, ang nagtitiwala sa sariling puso, hangal. Alam mo naman pala na mahinang tao ka, hindi ka pa nagtiwala sa Diyos ng buong puso. Kaya sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 26:41, manalangin kayo para huwag kayong pumasok sa tukso. Sa madaling salita, huwag mo nang hintayin na tuksuhin ka. May mga digmaan sa buhay na hindi mo kailangan daanin. Sa karunungan ng Diyos, hindi lahat ng digmaan sa buhay worth it paglabanan. Titignan mo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag nagdadasal kayo ganito, huwag mo kaming pangunahan sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Ipagdasal mo na kung maaari, Panginoon, ayoko ng pagsubok. Sapagkat hindi mo mapagtitiwalaan ang sarili mo na sa lahat ng tukso magtatagumpay ka. Kaya sasabihin mo sa Panginoon, O Diyos, ingatan mo ko sa lahat ng masama. Hindi ka Kristiyanong tanga na alam mo na magpapalaglag sa iyo yan, sige ka pa ng sige. Alam mong kahinaan mo, tingin ka pa rin ng tingin. Alam mong hindi productive, push ka ng push, at tapos hingi ka sa Diyos ng tulong, nakahabagan ka niya. Hindi mo ba naiintindihan na ang tao ay may natural na limitasyon? Kung kaya mong pagtiwalaan ang Diyos sa gitna ng digmaan, bakit hindi mo hingin sa Diyos sa panahon ng kapayapaan, Panginoon? Kung maaari, huwag mo ko ipasok doon. Pero kung papasok ako doon, nagtitiwala ako sa iyong pagliligtas. Dahil naiintindihan natin ang doktrinang ito, seryoso tayo magdasal.
Bakit? Alam mo, mahina ang laman. Sabi tayo ng sabi na mahina ang laman, di ka naman nagdadasal ng maayos. Sapagkat ang Espiritong nasa atin, buhay ay nagnanasa. Ituloy natin. Nagbibigay ito sa atin ng pangunawa kung paano ang pag-iebanghelyo. Sa ikalawang Timoteo 2:24 hanggang 26. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Nasawayin ng may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. At sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Pag humahayo ka, pag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, naiintindihan natin, Diyos lang ang kayang magbigay ng pagsisisi sa tao. Naiintindihan natin, upang maunawaan niyang katotohanan, at sa katotohanan lumaya siya. Lumaya siya sa pagkakabihag ng dyablo sa kanya. Na imbis na mumuhay siya sa kalooban ng Diyos, namumuhay siya sa kalooban ng Satanas. Sino tayo para palayain ng mga tao sa ganyang kalagayan? Sino ako para palayain ko kayo sa mga kuko ng dyablo? Kaya't naunawaan ko na dapat ang alipin ng Panginoon, huwag makipag-away. Wala tayong mapapala sa debate. Kung hindi ka makikinig sa Ebanghelyo, magsasagutan tayo, huwag tayong mag-away. Tayo mapapala. Subalit, dapat maging maamo tayo sa lahat. Marunong tayong magturo. Ang mga miyembro sa simbahan, dapat marunong kayong magturo ng Ebanghelyo. At matiisin kayo. Hindi lahat ng taong tuturuan mo ng Ebanghelyo sa unang turo, matututo agad. Tiisin mo. Sapagkat ang tao patay sa kasalanan. Alalahanan natin sa dati nating buhay, ganyan din tayo. Ilang beses na tayong nakapakinig ng Ebanghelyo pero matigas ang puso natin. Masasabi mo ba kung sino nagpalambot ng puso mo? Diyos lang. Baka sakaling magbigay ang Diyos ng pagsisisi. Ngayon, napakalakila ng doktrinang ito. Tinuruan tayong magtiwala sa Diyos. Binigyan tayo nito ng praktikal na aplikasyon ng pamumuhay sa banal na Espiritu. Kung kaya't lahat ng Kristiyano ay dapat patnubayan ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, ba't kaya pumunta ngayon dito? I suppose, ginugusto nyo ang buhay kay Kristo. At sa pagkagusto natin sa buhay kay Kristo, alam natin na tao tayo at mahina tayo. Huwag mong gugustuhin ang iyong dating buhay. Sapagkat ang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Sa pagpapakababa natin, niyayakap natin si Kristo at sinasabi natin, Panginoon, alisin mo sa akin itong krus ko na parang may patay na tao na nabubulok, na nakatali sa katawan mo na hindi mo pwedeng alisin. Pero hindi ang kalooban ko. Kung hindi ang kalooban mo. Gusto niyo sumunod kay Kristo?
Hindi pwede ang Kristiyanong dalawang utak. Padala-dalawa ng isip. Tanggihan niyo ang sarili niyo. Buhatin ninyo ang krus. Sumunod kayo kay Kristo. Kung mga anak kayo ng Diyos, alam nyo dapat kung anong pinaggagawa nyo. Kung nagkamali kayo, magsisi kayo. Dapagkat ang Diyos natin ay mapagpatawad. Ang mga bagay na ito ay pinangaral ko sa inyo para huwag kayong gumawa ng kasalanan. Subalit, kung sino man magkakasala sa atin, mayroong tagapamagitan sa Ama. Si Jesucristo na matuwid. Lumapit kayo sa Kanya ngayon, mga kapatid. Tumayo tayo.